ang aking kakainin. Dahil ako lang mag-isa dito. Inubos ko na yung binigay nila Inday Neneng and Budi. Kita nyo na guys kung paano ko yan sila lutuin. So mamaya ko na lang i-share sa inyo. By the way, yung sayote na itatanim ko, binalot ko ito mga baka 1 week na, I guess. So tingnan natin kung nag-sprout na siya. And ready for planting. Ready for planting. Pasensya na kayo. Mobile yung gamit din dahil Mila. Ay! Tingnan nyo guys. Nag-sprout na siya guys. Pag medyo mag-okay-okay, then itatanim natin ito. Ayan. Dahil nagbabalak talaga ako. Ala! O, tingnan nyo guys. Oh. Wow! Konti pa. Ayan ko na muna siya dyan. Tapos, bibili ako ng lettuce guys. Tapos, sag. Rayo sag, magtatanim tayo. Yung mga mabilis lang buhayin dito. Carrots, hindi kami masyado, guys. Mabilis lang yan, mga buhayin, ang mga yan, guys. Then, coriander, yan, mga mabilis lang. At saka, ano pa ba? Talong, yan. Mabilis lang yan dito, guys. So, yung sayote, guys, hindi alam bubuhay sa mga village or sa mga taray area na mainit. Ayaw ng sayote. Hala, ayaw ng sayote, kaya yung sibuyas ko nasunog na. So, nagluluto ako and nilalabhan ko na yung mga natira kong labahin. Tapos na ako magdinis sa itaas. So, dito na naman ako sa kusina. Alam nyo ba guys, ang aga akong nagising. Gawang si Pipa, 5 o'clock. Umalis. Ang aga nyo guys, umalis. So guys, maaga din ako nagising. Ang aga ko rin nagutom. Dahil alam nyo ba bakit? Sandali ko na. Hindi ko na ipapakita sa inyo paano ko niluto dahil nakita nyo na ito guys. Yung white black eyed beans, ito nakita nyo na yan. Simple lang. At saka salt, ito lang yung uulamin ko. So, ang aga hindi pa umalis, 5 o'clock. Madilim pa, nagising na rin ako kasi sabi na bye-bye. Gumanon siya, tapos mga 5:30, umalis na, madilim pa. Di syempre, nagising na ako dahil nila ako sa baba ulit. Pero siya tulog pa syempre. Ngayon, hindi na ako guys makatulog dahil nagpindot-pindot na naman si Inday Mila. Gamit talaga tayo. Tsaka may naluto akong kagabi na fried rice. Kasi nga nag-adobo ako, hinalo ko doon yung kanin, may natira. At tsaka maraming spring onions. Ngayon guys, ayun, kinain ko tapos nag-side up ako. Hindi mo imagine. Magsi 6 o'clock pala kumakain na ako ng fried rice at sunny side up. At saka yung may adobo ako natira. So, yun, kumain ako. Tapos maya-maya, after ko kumain, uminom ko ng cranberry na tea. Wow, nakaramdam na naman ako ng antok, guys. Grabe talaga na antok. So, ayun. Naghiga-iga lang ako. Hindi man ako nakatulog kasi takot man ako magising ng late kasi nga si Yon may pasok. Nag-prepare na ako mga 6:30 kayuhan, damit niya and breakfast ng bata. Ayan yung sag guys na tira. Actually sabi ko, ano kayang kakainin ko? Sabi ko kay Inday Neneng. Kasi nga ako lang mag-isa, gusto ko tortang talong, marami ako naisip. Pero ang ending dito ako nag-agas na punta sa sag at saka yung budi. So ayan, budi. Yan. Budi pala ang ano yun asawa, ganun na tawag nila dito, yung mga lalaki dito. Budi means parang my wife, ganun. Okay lang yan guys, kasi favorite ko ito. So, sana may napsika, so lang hindi muna ako kakain kasi baka mag-ano yung lalamunan ko. Si Juan, wala na talaga siya ubod, praise the Lord talaga, wala na talaga. Kaya masaya siya magsabi, Mama, wala na talaga akong ubo kahit sa school. Everyday niya ako sinasabihan kasi nagtatanong ako. Wala na talaga siya ba guys? Ako na lang konti. Ako si Dipak may ubo. Simula pa lang yung ubo ni Dipak. Pero hopefully mag-okay yung ubo ni Dipak kasi hindi naman ganun. Guys, dito ako kain sa rooftop at 10:34 na. Kain tayo guys, ito na yung ulam ko. Budi ang ulam ko at saka sag. Masarap kasi kumain dito, no? Alam niyo ba pag si Ama nandito, dito yan siya kumakain lagi. Kasi nga, and pag dito ka sa rooftop, maaraw. Okay Lord. Kainan na. Magkakamay ako. Ito siya guys, yung budi. Nakita nyo na yan. Yung white, black eyed beans. Very simple at maraming spring onions at coriander. Let's eat! Ayan na, nakasampay na ako. Puro gulay. Huli gunrok.
Maluto natin bukas. Once magustuhan mo na yung food ng Nepali, sarap ng rice namin. Bago itong biryani. Biryani ba ito basmati? Yung kapitbahay ko naliligo siya. Yung lalaki. Yung lagi nakikipagchikahan sa amin. Naliligo siya. Passport size. Si Ama, pag kumain kami, bira siya sa amin, makikisabay sa lamig. Kat yan siya sa rooftop. Dito yan siya kakain. Kasi nga may araw. Sabi ko nun, bakit kaya hindi si Ama nakikisabay sa amin kumain? Naisip ko pa na, baka talagang sinusunod niya na bawal ang buhari at ang magbinan sumabay kumain kasi ang buhari dapat last, diba? Pero sa bahay hindi namin pinapractice. Yun pala gusto niya sa araw talaga siya kumakain. Si Deepak sa labas siguro kakain. Hindi man kasi yung nagsasabi kung uuwi. Ito talaga yung time na kainan nila. I'm very proud talaga guys sa sarili ko. Kasi marunong ako magluto ng pagkain nila. So kaya kung anong gusto ko lutuin, ulamin namin, niluluto ko. Makokontrol ko yung mga masala, mantika, asin. At hindi ako talaga na si Deepak magluto, ganito, ganyan. No. May luto din si Deepak na ayaw ko eh. Kung magluluto, malaking tulong na tinuruan talaga ako ni Deepak. Tinuruan niya ako kasi gusto kong matuto. Hindi talaga ako umaasa na si Deepak yung magluluto, siya pa yung iantayin ko. No, wala akong ugali na ganun guys. Kasi siguro mapalad din siya sa akin. This time masakit na yung araw. Nasanay na talaga ako magkamay kumain. Si Iwan ang problema ko, ayaw talaga ni Iwan. Pero hindi ko siya mapipilit. Yan ang pambato ko sa Pilipinas. Saan ko siya dalhin? Except, yung kakainin niya is inasal. Inasal? Sa manukan. Ayaw talaga niya guys magkamay guys. Nasanay lang si Yuhan. Baka yan lang yung attitude ng anak ko na hindi niya nakuha. Nepali na the way kumain, the way yung... Kasi sasabihin niyo parang walang manners yung mga Nepalese kumain. Kasi yung kamay, puno na parang cauliflower na yung kamay sa kanin. Ganun talaga yung ways nila dito guys. So hindi na natin mababago yun. And doon kasi sila parang yun na yung kinalakihan nila. Hindi mo na yan sila matuturuan. Sa mga Arabic din, nagkakamay din ng mga yun. Hindi rin naman yan sanay sa may mga kubertos. Hira sa kanila. Yung ganun. At ako, sa tagal ko lang dito, bihira din ako gagamit ng kutsara at tinidor. Hindi niyo rin mabiblame. Masarap talaga kumain guys na nakakamay. Yun lang masasabi ko. Gusto ko na. Mabuti ang GoPro ko, hindi siya nag-inarte. Busin ko lang to. Simpleng luto lang to guys. Sa munggo pwede nyo gawin to. O diba, hindi ako gutom. Magugas muna ako ng kamay, balikan ko kayo. May maliit dito si Deepak na ano guys oh. Na parang washcloth. Okay, so happy Valentine's po sa ating lahat. Papahinga-hinga muna tayo dahil kakakain ko lang. Alis na yung kapitbahay ko dyan na naliligo. Naghapbat lang siya sa ulo niya. Yung kaibigan niya na matanda. Nagtago na silang dalawa. Ano pa bang pag-uusapan natin? Ano muna ako dito ha. Magpahinga-hinga muna. So guys, tingnan nyo na yung aming pintuan. Oh, na-injured na yung aming pintuan. Ayan. Yan yung sabi ko sa inyo na tinanggal na ni Deepak. Ayan. Kita nyo? Wala na kaming screen door dito, so kailangan nakasara lang siya lagi kasi yung alikabok, grabe guys. As in, lalo pag mga 2 o'clock, mga ganon, grabe na. So ngayon, aakyat tayo sa rooftop dahil kukuhanin ko na yung mga nilabhan natin. And mag 5 o'clock na dito. So bago dumating yung aking anakis, medyo alam nyo ba guys, malamig ngayon. So kanina, nagtambay ako dito, kaya may upuan dyan. At kumakain naman ako kanina dito ng papaya and hindi ko man masabi na nakaidlip ako guys. Hala, nasaan na yung isang bedsheet ko? Ay, nandyan pala kasi grabe yung hangin. Tingnan yung sitwasyon ng aking mga bedsheet. Ayan Yan. Hindi ko pala naipakita sa inyo na yung tanglad ko nilipat ko siya. Ay, napakita ko ba sa inyo nung last? Nilipat ko siya dito. So ngayon ayan nag-ano siya ng bagong mga dahon-dahon niya and yung rosemary. Imagine nyo, bintahan kami ni Bay doon 350, kalbo pa yung rosemary niya. Naghingi kami doon kay Kuya dahil ang taba ng rosemary ni Kuya. Sana all tumataba. Parang kami lang ninday-nining grabe kumain tapos hindi kami tumataba. Sana all talaga. So ayun guys. At kukuhanin ko na itong mga nilabhan. Mag 5 o'clock na dito. Nakaidlip ako. Pero hindi ko man masabi na nakaidlip ako again. Dahil parang buhay yung aking isip ba, kaluluwa. So ayan guys, muna ako dito. Kuhanin muna natin. Imagine nyo guys, kanina pa ako sa baba, yung ipit ko nandito. Yung cute na ipit natin.
Kita nyo, nipis na talaga ng buhok ko, no? So, ayun, kukuhanin ko muna ito. At, ayun, parating na rin si Yuhan. Sandali muna. Back to normal na sila kasi ni Yuhan, no? Yung schedule nila. And bukas is Friday na. So, happy Valentine's Day. Parang namumula lang yan ang mga ating love life or yung ating, guys, mga puso. Parang katulad nito. Baka naman may mga tanong kayo sa akin. Mag-comment lang kayo at kung kaya din naman sagutin, Hinday Mila, why not? So, para maiba naman, baka may mga question kayo baka may mga question kayo dyan. Basta wag lang yung below the belt, guys. Yung kaya lang sagutin and wag naman yung sobra. Basta pipili ako at sasagutin natin sa Valentine's Day na yan, guys. Although alam nyo na, some of you, iba sa inyo alam nyo na yung love story namin ni Deepak kung nanonood ko sa mga lumang vlogs ko. Pero syempre may mga baguhan tayong manonood, may mga nagtatanong din sa akin, paano mo nakilala yung mister mo? Paano ka napunta dyan? Yung gano'n na mga tanong. Pero ayan, tingnan natin kung makakagawa ako or makakashoot ako about sa araw ng puso, guys. 'Di ba? Para something na maiba naman. And wala naman kaming plano sa Valentine's Day. And mas si Yuhan yung excited kasi nga para sa kanya yung gusto niya lang kumain. Siguro kasi bumabawi si Yuhan, guys, kasi nga kagagaling lang sa ubo, yung ganon. So, ayun guys, baka may mga tanong kayo na kaya ko rin lang naman sagutin, why not? And about sa amin ni Deepak, and ayun, about sa relationship namin, baka may gusto kayong itanong or may gusto rin kayong itanong sa akin na again, related din sa amin bilang mixed marriage, yung ganun ba. So, mag-comment lang kayo dyan at kahit pa paano, sasagutin ko siya sa ating Valentine's Day vlog. Okay guys, so kuhanin ko muna to ha, bago magliparan tong mga to. Ayan.